Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tulalang nakatingin sa kawalan si Ruel habang pinapaikot-ikot niya sa mga daliri niya ang hawak niyang ballpen. Marami pa siyang kailangan tapusin sa trabaho niya pero nabablangko ang isip niya. Nag-aalala siya sa mag-asawa na kahapon pang nasa ospital. Nag-aalala rin siya sa pamangkin niya. Iniisip niya kung anong posibleng mangyayari kay Calix kapag inoperahan na ito. Magagawa ba nitong makauwi sa kanila ng buhay? O uuwi itong wala ng buhay? Napabuntong hininga na lang si Ruel sa kanya hinilot ang sentido niya. Nang may kumatok sa pintuan niya, ay inayos niya ang sarili niya bago siya sumagot. Come in, Anya. Pumasok naman si Marco at Arnold, ang dalawang kaibigan ni Adam. May binaba silang mga papeles sa table ni Ruel. Kami na munang tumapos ng mga trabaho ni Adam. Basahin at reviewin mo na lang. Saad ni Marco ni kinatango ni Ruel. May iba pa ba siyang kailangan tapusin? Tinanong kasi namin yung sekretary niya pero nasabi nito na kinuha mo na raw ang dapat ay trabaho ni Adam. Wika naman ni Arnold. Kinukuha ko na yung iba niyang trabaho kapag wala naman akong ginagawa. Sagot ni Ruel na ikinatango ng dalawa. Aalis na sana sila na magtanong si Marco. Kumusta na nga palang baby nila? May balita ka ba? Tanong ni Marco. Umiling naman si Ruel. Hindi ko sila nakakausap. Ang alam ko, hindi pa rin sila nakokontak ni Tita Maria. Walang may alam sa amin kung anong nangyayari sa kanila. Operasyon lang ba talaga ang sagot? Wala bang ibang paraan maliban sa operasyon? Nag-aalalang tanong ni Arnold. Muling umiling si Ruel. Yun lang ang alam ko. Ang sabi sa kanila ay operasyon lang ang sagot sa sakit ng anak nila. Hindi lang isang operasyon kung hindi dalawa. Napabuntong hininga naman si Arnold. Muli na nilang nasilayan ng maaliwalas at masayang mukha ni Adam, pero babawiin din pala kaagad yon. Gaano ba kahirap ang maging masaya? Ganun ba? Balitaan mo kami kung may balita na kayo sa kanya. We're just worried. Tumango na lang si Ruel kay Marco. Umalis na rin kaagad ang mga ito. Sinubukang ituon ni Ruel ang atensyon niya sa mga ginagawa niya, pero para bang nagiging sabaw ang utak niya kaya napagdesisyonan niya na lang na umuwi para makapagpahinga na muna. Nang makita niya ang kambal na nasa sala at walang ganang maglaro, ay nilapitan niya ang mga ito. Nagmerienda na ba kayo? Tanong ni Ruel sa kanila. Tumango lang naman si Sabrina sa katinurong mga pagkain na nasa lamesa, pero hindi naman nila ito masyadong nabawasan. Kumain na muna kayo. Ayaw niyo ba maglaro? Wala po akong gana maglaro, Tito. Nag-aalala po kami para kay Calix. Hindi pa po umuwi sila mommy at daddy. Naiyak na tanong ni Sabrina. Tipid na ngumiti si Ruel. Lahat ay naapektuhan sa kalagayan ni Calix. Kailangan ng baby brother niyo na magstay na muna sa ospital. Kailangan niya magpagaling. Mag-pray kayo palagi para kay Calix ha? Para makauwi sila kaagad at makasama na natin sila. Napanguso naman si Sabrina at unti-unting nanubig ang mga luha niya hanggang sa tuluyan na itong umiyak. I want my mommy, Tito! Umiyak ng saad ni Sabrina. Inalo naman ni Ruel ang pamangkin niya. Bata pa nga talaga ang mga to. Ang kanilang ina pa rin ang gusto nila. Stop crying na baby, okay? Kailangan mas maging maunawain kayo ngayon. Calix needs to stay in the hospital at kailangan siyang bantayan ni mommy at daddy niyo. Uuwi rin sila. Hintay lang natin, okay? Humihikbi pa rin si Sabrina habang tahimik lang naman si Santino habang hawak-hawak ang laruan niya. What happened? Bakit umiiyak si Sabrina? Tanong ni Maria nakakalabas ng kusina. She's looking for her mother, sagot ni Ruel. Nilapitan na ni Maria si Sabrina at sinubukan ding ipanawa sa kanya ang mga nangyayari. Ibinigay naman ni Ruel ang oras niya para sa mga pamangkin niya para hindi maboring ang mga to. Samantala naman, ilang oras na naghihintay si Carmela at Adam sa pagbabalik ni Doc Cat. Naawa na si Carmela sa anak niya kapag umiiyak ito at gustong dumede. Pero wala siyang magawa dahil fasting ang baby niya. Ma'am, hindi pa ba pwedeng padedein ang baby ko? Tanong ni Carmela na may pumunta na nurse para i-check si Calix.
Ma'am, hindi pa po pwede. Kung papadidiin niyo po siya, magiging useless po yung gagawing procedure sa kanya. Magtiis na lang po muna tayo after naman po ng cardiac ni baby ay padedadayin na rin po siya. Sagot ng nurse. Walang nagawa si Carmela kung hindi ang sumunod. Mommy, pakacheck na lang din po ang linya ni baby ha. Kapag nakita niyong namamagana siya tapos sabihin niyo na kaagad sa mga nurse na naka-duty. Tapos dito kapain niyo yan kung matigas na ha. Tinuro ng nurse ang dapat na gawin ni Carmela para ma-monitor din yung linya na anak niya. Tumango naman si Carmela. Ingat na ingat siya na hindi magalaw ang linya ng anak niya. Makalipas ang ilang oras ay muling dumating ang nurse. Mommy, nasabi na ni Doc na padadaan niyo na muna si baby. Cancel na muna ang procedure na gagawin sa kanya. Balitaan ko po kayo mamaya kung anong balak nila, Doc. Saad ng nurse. Mabilis namang pinadede ni Carmela ang anak niya dahil kanina pa siya naawa dito. Mabuti na lamang at hindi iyakin ng anak niya. Iiyak lang ito kapag gutom, basa ang diaper o kapag tumae. Bakit daw na-cancel ang cardiac cath ni baby? Tanong na naman ang katabi nila. Hindi ko rin alam hindi pa naman nagpupunta si Doc dito. Sagot ni Carmela. Nakalihis sa mga kortina nila para magkita-kita silang nasa iisang kwarto. Napansin ni Carmela na bata pang isang ina na kasama nila. Mukhang teenager pa lang. Wala ba siyang kasama na magbabantay dito? Mahinang tanong ni Carmela sa katabi niya. Meron naman pero sa gabi lang nagpupunta ditong partner niya dahil may trabaho sa araw. Siya si Caitlin, 19 years old. 4 na buwan naman ang baby niya. Next week yatang schedule ng operation ng baby niya. Wika ng babae. Napapatango na lang si Carmela. Akala niya siya ng pinaka nasasaktan sa kanila pero may iba pa palang mas nahihirapan sa kanya. Lalo na't sa mayamang pamilya siya nanggaling. Hindi nila problema ang finansyal. Hi Caitlin, anong case ng baby mo? Tanong ni Carmela. Gusto niyang makilala ang mga roommates niya. May 2 butas po siya sa puso at may isang baradong ugat. Magalang naman na sagot ng bata. Hindi mapigilan ni Carmela na hindi maawa. Ngayong nakakausap niya ang mga kasama niya sa kwarto, kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam niya. Open heart din ba siya? Tanong pa ni Carmela. Opo, schedule niya po next week. Napapatango na lang si Carmela. Mukhang sa mayamang pamilya naman kayo nanggaling. Bakit dito niya napiling ma-admit si baby? Tanong ng babaeng sa bandang dulo na katabi ng bintana. Napatingin naman si Carmela sa asawa niya. Wala silang alam tungkol sa ganitong bagay. Wala rin silang alam sa mga hospital na pwede nilang puntahan. First time nila sa ganitong bagay. Dahil itong hospital na una naming nalaman, wala kaming alam kung saan kami pwedeng dalhin ang baby namin. Medyo nabablangko na rin kasi kami. Ang gusto na lang namin ay gumaling ang baby namin, sagot ni Carmela. Bakit hindi niyo nalang idala sa ibang bansa ang baby niyo? Baka sakaling mas mapabilis ang paggaling ng anak ninyo. Siguradong maliligtas din siya. Bakit hindi niyo subukang hanapan ng mas magagaling na doktor sa ibang bansa kaysa nagtitiis kayo sa ganitong ospital? Base kasi sa nakikita ko sa inyo, hindi lang kayo basta mayaman. Nakakapagtaka lang na mas pinili niyo dito. Hindi naman masungit ang pagkakasabi ng babaeng kasamahan nila, pero may punto siya. Napabuntong hininga na lang si Carmela. Bakit ba ganun ang tingin sa kanila ng ibang tao? Porket ba mayaman, hindi na sila pwedeng sa pampublikong hospital? May mga anak din kami na naghihintay sa amin, tanging sagot na lang ni Carmela. Siguro naman ay afford ninyong kumuha ng katulong para sa kanila, hindi ba? May mga magulang din naman siguro kayo. Kung ako sa inyo, hindi ako magsasayang ng oras dito. Nandito lang kami dahil wala kaming choice. Wala kaming pera na pang ibang bansa. Wala kaming pangbayad sa mas malalaking hospital. Sa itsura nyo, hindi problemang pera. Hindi naman sa ayaw ko sa inyo na nandito kayo. Kung gusto niyang maligtas ang baby nyo, gumastos kayo ng malaki para sa mas magagaling na doktor. Saad pa ng babae. Hindi nakasagot si Carmela, tinignan niya na lang ang asawa niya. Hindi niya alam na may mas malalaki pa palang hospital maliban sa heart center. Wala naman silang alam basta ang gusto nila ay mailigtas ang anak nila kahit saang hospital pa nila dalhin. Tama naman siya, hindi naman siya masungit. Kung tutuusin, afford niyo magpa-heart transplant para sa isang beses lang na operahan sa baby niyo. Kami kasi, guarantee letter lang ang pangbayad namin. Hindi pa kami pinalit sa charity dahil mas maraming pasyenteng kailangang unahin. Mi, huwag kang magtitiis dito. Ilipat niyo na lang sa ibang bansa ang baby niyo.
Hindi namin sinisiraan ang hospital. Magagaling din naman ang mga doktor at nurses dito. Mababait din naman silang lahat. Kung may pera lang din kami, baka mas piliin namin na sa ibang bansa idalang mga anak namin o sa mas malaking hospital. Pagsang-ayon ng babaeng katabi ni Carmela. Nauna na kasi ang takot at kaba sa dibdib ni Carmela. Hindi na siya nakapag-isip ng maayos kung kaya hindi niya na naisip ang mga bagay na yon. Normal lang naman na wala pa kayong alam sa una. Isipin niyo kung saan mas makakabuti ang baby niyo, lalo na't may choice kayo. Pwede kayong mamili kahit saang ospital, kahit saang bansa pa yan. Saad pa ng babaeng nasa dulo. Napabuntong hininga na lang si Carmela. Pakiramdam niya'y nagiging bobo siya ng mga sandaling iyon. Nang matapos silang mag-usap-usap, ay sinarado na ni Adam ang mga kortina. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Don't worry, magtatanong-tanong ako kung saan mas mapapabuti si Calix, okay? Kung pwede natin siyang ibiyahe sa ibang bansa, gagawin natin. Pareho naman tayong hindi alam ang gagawin, kaya huwag kang maapektuhan sa mga sinasabi nila, okay? Mahinang saad ni Adam. Tumango na lang si Carmela sa kasya tipid na ngumiti. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na naman ng nurse. Mami, pasensya na po. Sabi ni Doc, i-fasting daw po ulit natin si baby. Itutuloy daw po ang cardiac cath niya mamaya. Sad ng nurse na ikinatango na lang ni Carmela. Muli silang naghintay sa pagdating ni Doc Cat. Muling lumipas ang oras. Dumating naman si Doc Cat. Hi Mommy, hi Daddy. Nakangiting bati ni Doc Cat sa kanila. Pasensya na, napag-usapan kasi namin na i-cancel na muna ulit ang cardiac cath ni baby. Masyado kasing delikado sa katulad niya lalo na't ang liit niya. Napagdesisyonan namin na palaki na muna si baby for at least 3 kilos. Masyado kasing malilit na mga ugat niya. Kung ika-cardiac cath natin siya ngayon tapos lumaki siya, so lalaki rin ang mga ugat niya. Uulitin na naman ang cardiac cath niya. I'm really sorry Mommy ha. Sa ngayon dito muna kayo habang pinapalaki natin si baby. Hinging paumanhin, Doc. Nahiya na rin siya dahil 2 beses nilang pinag-fasting si Calix. Doc, pasensya na rin. Kakayanin ba ni baby ang biyahe kung balak namin siyang ilipat ng ibang bansa? Hindi naman sa wala akong tiwala sa inyo. Gusto kong ilipat ang anak ko kung saan mas matututukan siya. Saad ni Adam. Naiintindihan ko naman ang gusto niyo, Daddy. Pero sa case ni baby, masyadong delikado kung ibabiyahe niyo sa ibang bansa. Masyadong mababang oxygen sat niya. At kapag nasa himpapawid na kayo, mas kaunti yung available na oxygen sa paligid. Kung gusto niyo siyang ilipat sa ibang bansa for better treatment, sige po, gagawa ko ng paraan para maibiyahe niyo siya. Gusto niyo rin po bang ilipat si baby sa private hospital? Pwede naman po sa PCMC o kung gusto niyo po ay sa St. Luke's Medical Center. Saad ni Doc Cat, hindi naman kaagad nakasagot si Adam. Wala silang alam kung anong mas makakabuti sa anak nila. Worth it ba na i-risk nilang buhay ng anak nila para sa kagustuhan nila? Mag-uusap muna kami, Doc. Thank you. Saad ni Carmela. No worries, Mami. Tawagan niyo lang ako kapag may concern kayo. Tumango na lang si Carmela. Tahimik lang silang mag-asawa nang maiwan sila. Akala nila'y ganun lang kadaling ilipat ang baby nila, pero may mga risk din pala. Gusto mo bang ilipat si baby? Tanong ni Carmela. Nagulo naman ni Adam ang buhok niya saka siya napabuntong hininga. Naguguluhan din siya kung ano bang dapat nilang gawin. Sige, magstay na muna tayo dito. Kung pare-pareho lang din naman ang gagawin nila kay Calix, ano bang magiging kaibahan ng ospital na ito sa ibang ospital? Kung magagawa nila ng paraan para pwedeng ibiyahe sa ibang bansa si Calix, hintay na lang natin na magawa yung procedure na yon. Sagot ni Adam na ikinatango ni Carmela. Masyado pa silang naguguluhan sa maraming bagay. Marami pa silang hindi alam, marami pa silang hindi maiintindihan. Parehong tahimik si Ruel at Sherman. Pareho silang nasa balcony ng 3rd floor ng mansyon at may hawak-hawak na champagne. Nakatingin sa kawalan si Ruel habang malalim naman ang iniisip ni Sherman. Makalipas ang ilang minuto ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Ruel. Bakit hindi na lang nila hanapan ng mas magaling na doktor sa ibang bansa si Calix? Baka sakaling mas mapapabuti ang lagay ng bata. Saad ni Ruel sa lolo niya. Nabalik naman sa wisyo si Sherman at napaisip sa sinabi ni Ruel. Hindi pa naman sila umuwi. Hindi pa rin natin sila nakakausap. Hindi natin alam. Baka may plano na rin sila para sa anak nila. Alam ko namang hindi nila pababayaan ang anak nila.
wika ni Sherman. Uminom naman muna si Ruel ng champagne niya bago siya muling nagsalita. Pero mas mabuti kung may gagawin din tayo sa kanila. Hindi na yun sila nakakapag-isip ng maayos dahil sa matinding pag-aalala para sa anak nila. Kung tutuusin, may private hospital naman dito maliban sa heart center. Pero mas naisip nilang dalhin sa semi-private na hospital. Wala sa katinuan ngayon ang mga isip nila. Baka kung ano na lang ang sinabi ng mga doktor sa kanila, yun na lang ang susundin nila. Napatango-tango naman si Chairman. May punto si Ruel, bakit hindi na lang silang kumilos para idala sa mas maganda at advanced na hospital si Calex? Yeah, sagot ni Chairman habang tumatango-tango pa rin. Yeah, of course, we'll do that. Let's visit them tomorrow. Anas ni Sherman at uminom na rin ng champagne niya. Simula nang maalis ang inggit at galit sa puso ni Ruel para kay Adam, ay napalitan naman to ng pag-aalala para sa pamilya ng pinsan niya. Pakiramdam niya hindi deserve ni Carmela ang magdusa ng sobra, lalo na tibang masaktan ng isang ina. Walang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina. Kinabukasan, sabay na pinuntahan ni Chairman ang mag-asawa sa ospital. 10:00 na ng umaga pero tulog pa rin ang mga ito. Naiintindihan naman nila dahil may sanggol silang binabantayan. Posibleng namuyat ito kagabi. Hindi na lang muna'y nabala ng dalawa ang mag-asawa kaya lumabas na muna sila. Hindi ma-imagine ni Chairman na mararanasan ng apo niya na matulog sa isang maliit na upuan. Nang magising naman si Adam, ay ramdam pa niyang sakit sa mga mata niya dahil sa tuwing nagigising ang anak nila, ay gising din silang dalawa ni Carmela. Madalas ay siya na lang ang nagpapadede sa anak nila para makatulog ng maayos si Carmela. Nang makita ni Adam ang oras, ay dahan-dahan siyang tumayo para hindi niya magising ang mag-ina niya. Bibili na muna siya ng pagkain nila sa baba dahil ang pagkain ibinibigay ng hospital ay tinapay at kape lang sa umaga. Nakita niya ang message ni Ruel. Tulog pa naman si Carmela. Ayaw niya sanang gisingin pa ito para makapagpahinga siya. Natatakot si Adam na baka magkasakit din si Carmela, lalo na't wala pa itong 1 buwan simula nang manganak siya. Takot siyang biglang duguin ng asawa niya at hindi niya kakayanin kung pati asawa niya ay mahospital. Napabuntong hininga na lang si Adam sa kanya dahan-dahan na ginising si Carmela dahil tanghali na pero hindi pa sila kumakain. Breastfeeding pa naman ang asawa niya. Hahayaan niya na lang na matulog ulit ito mamaya. Sagot ni Carmela sa kanya, minulat ang mga mata niya at tinignan ng asawa niya. Nasa baba raw si Lolo at si Ruel. Gusto nilang bumisita. May mga dala rin silang pagkain na niluto ni Mommy. Kumain na muna tayo para may lakas ka rin at marami kang mapump na milk ni Calex. Dahan-dahan namang bumangon si Carmela sa kanya, kinusot-kusot ang mga mata niya. Umalis na rin siya sa kama para makapaghilamos na muna bago harapin si Chairman. Sige, papuntahin mo na sila dito. Pauspang sagot ni Carmela saka siya nagtungo sa CR para makapagayos ng sarili. Bumalik naman na si Chairman at Ruel sa kwarto ni na Carmela. Nakangiting tiningnan ni Chairman ang bunso niyang apo sa tuhod. Maliit pa rin ito at natatakot pa rin siyang buhatin dahil baka masaktan niyang maliit na katawan ni Calex. Kamusta naman kayong dalawa dito? Tanong ni Chairman habang kumakain ng mag-asawa. We're good, Chairman. Hindi naman namin maiwasang di mapagod emotionally and physically but we're good, I think, sagot ni Adam. Ano ba ang sabi ng doktor niya? Kailangan ba talaga siyang operahan? Muling tanong ni Chairman. Sa pagkakaalala ko ay balloon at stenting ang gagawing procedure sa kanya para tumaas ang OT-stat niya. We are planning to move him abroad for better treatment. Sa case ni Calex, 2 beses siyang kailangang operahan pero gusto sana namin na heart transplant para 1 beses na lang. Yung 1 beses na ipapasok siya sa OR ay takot na kami for him at walang kasiguraduhan if he will make it. Paano pang 2 beses siyang ooperahan? I know it's too risky pero susugal na lang din kami at bakit hindi mahirapan ng paulit-ulit ang anak namin? Sagot pa rin ni Adam na ikinatango-tango ni Chairman. Mabuti naman at naisip yun ng apo niya. Nagpa-research na ako ng magandang hospital for heart problem. Hindi ko hahayaan na magtitiis kayo dito. Sa Europe ang may pinakamaganda at magagaling na doktor for heart problem. Ano na bang pangalan ng hospital na yon? Pilit inaalala ni Chairman ng hospital na sinabi sa kanya ng sekretary niya. Deutsche Herzenzentrum Berlin sa Germany. Si Ruel ang sumagot. Oo, yun nga.
Doon natin idadala si Calix. Kukuha ako ng personal doctor niya from that hospital. Wala akong pakialam kung magkanong magagastos. Ang mahalaga ay ang mabuhay si Calix. Gusto ko sanang makausap ang doktor niya. Hindi pa ba pwedeng ibiyahe si Calix? Umiling naman si Carmela. Hindi pa po pwede, Chairman. Ang sabi ni Doc Cat ay medyo delikado na para ibiyahe siya sa Himpapawid, lalo na't mababa ang oxygen sat niya. Pagkatapos ng procedure niya at kapag nakarecover na siya, baka sakaling pwede na. Si Carmela naman ang sumagot. May schedule na ba siya? Wala pa, Chairman. Sa ngayon, growy pa lang siya. Kailangan niyang abutin ng 3 kilos bago gawin ang procedure niya dahil masyado siyang maliit. 2.2 pa lang ang kilo niya sa ngayon. Hirap siyang mag-gain ng weight, kaya hindi po namin alam kung hanggang kailan pa kami dito. Pagpapaliwanag ni Carmela, pakiramdam niya ay prisoner sila sa loob ng hospital. Gusto niya na rin sanang makitang mga anak niya pero wala siyang magawa. Mas kailangan siya ng bunso nilang anak. Binibisita lang ba siya ng doktor niya dito kung ganon? Tumangon naman si Carmela sa tanong ni Chairman.